Welcome back mga idol. Sa huling kabanata ng ating istorya, nagtapos ito sa isang madugong labanan, sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, tuluyan ng tinapos ng dalawa ang buhay ni Hutton. Walang nagawa si Count Desmond kundi panoorin ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakatapat na tauhan, sa kanyang harapan mismo bumagsak ang isa sa kanyang pinakamalalakas na mandirigma, na matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa bawat labanan. Ang pangyayaring yun ay nagdulot ng matinding galit at desperasyon kay Desmond, at doon nagsimula ang mas mabangis na yugto ng labanan. Samantala sa Rayfield County, nagsasagawa si Amelia at ang kanyang mga kaalyado ng isang emergency meeting, ipinaliwanag niya sa kanila na ayon sa mga impormasyong nakalap nila at sa intelihensyang katatanggap lamang niya, opisyal nang sinimula ni Count Desmond ang isang digmaan. Habang abala si Baron Fenris sa pangunguna sa isang bahagi ng kanyang mga tropa upang ipagtanggol ang hilagang kuta ng Per Diem, umatake si Desmond kasama ang napakalaking hukbo na may 30,000 sundalo, natalo niya ang ika-29 na legion ng kaharian na nakatalaga roon at ngayon ay nagsasagawa na siya ng direktang paglusob sa teritoryo ng Fenris. Napansin ng isa sa mga kaalyado ni Amelia na umatake si Desmond sa eksaktong sandali na nahahati ang puwersa ng Fenris. Idinagdag naman ng isa pa na kahit si Desmond ang kusang nagsimula ng digmaan, kahit labag ito sa kagustuhan ng Ducal House, hindi may kakaila na perpekto ang timing nito. Binalaan ng gwardya ni Amelia na si Burnoff na kung magpapatuloy ang mga pangyayari sa ganitong bilis, hindi lamang mawawasak ang Fenris kundi maaari ring magdusa ng matinding pinsala ang Per Diem. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang gwardya, nanahimik si Amelia sandali, pagkaraan ay unti-unting sumilay ang isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Ipinahayag niya na aatakihin niya ang teritoryo ni Desmond. Sa sandaling ito, formal siyang ipinakilala bilang Amelia Rayfield, ang Countess ng Rayfield. Nagulat ang lahat ng naroroon sa kanyang deklarasyon, bago pa sila makapagsalita, idinagdag ni Amelia na halos walang laman ang teritoryo ni Desmond, dahil inalis na ang karamihan sa kanyang pangunahing puwersang pandigma. Gayunpaman, nagtanong ang isa sa kanyang mga tagapayo kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Itinuro naman ni Burnoff na kung itutuloy nila ang planong yun, kailangan nilang maghanda para sa isang ganap na digmaan laban sa pinakamakapangyarihang Panginoon sa Hilaga. Sinabi ni Amelia na magiging katangahan ang hindi kumilos ngayon, ipinaliwanag niya na kung makuha ni Desmond ang Fenris at lalo pang palawakin ang kanyang kapangyarihan, tiyak na siya ang magiging bagong kaaway ng Ducal House. Sa kabilang banda, kung si Gisla naman ang manalo, siya ang magiging pinakamalakas sa Hilaga, at hindi kailanman basta manunood lamang ang Ducal House. Sa alinmang mangyari, manalo man o matalo si Desmond, nawala na siya sa pabor ng Ducal House, kaya kung siya ang papalit sa pwesto ni Desmond, rhetorical na tanong niya, hindi ba mas susuportahan siya ng Ducal House? Sinagot niya ang sarili niyang tanong ng may kumpiyansa, syempre, susuportahan nila. Sa isip ni Burnoff, napagtanto niyang ang estratehiya ng kanyang ginang ay kayang pigilan kapwa sina Desmond at Fenris. Kahit sino pa ang manalo sa digmaan, isa itong napakagaling na hakbang na puro pakinabang lamang ang dala. Pagkatapos nito, inutusan ni Amelia si Burnoff na ihanda ang ekspedisyon, at idineklara na ito na ang kanilang gintong pagkakataon. Agad siyang sumunod, makalipas ang ilang sandali, makikita si Burnoff na sumisigaw ng mga utos sa kanyang mga tauhan upang maghanda sa pagmamarcha. Sinabi niya sa kanila na ito na ang kanilang pagkakataon upang patunayan ang bagong kadakilaan ng Rayfield. Libu-libong sundalo ang nagtipon, handang sumabak sa labanan at samantalahin ang kahinaan ng kanilang kaaway. Kahit na teknikal na kaalyado nila si Count Desmond, pinagmamasdan ni Amelia ang tanawin mula sa kanyang balkonahe. Sa kanyang isip, alam niyang kahit malakas si Desmond, hindi madaling matatalo si Gislan. Gayunpaman, naniniwala siyang masyado nang nakaagaw ng pansin si Gislan. Sinabi niya sa isip na maghintay lamang ito, dahil siya ang magbibigay ng matinding dagok sa kanya sa pagkakataong ito. Habang iniisip niyang tila nanalo na siya sa isang labanan na hindi pa man nagsisimula, may lumapit mula sa likuran at nagsabi. Matagal na rin, Amelia, nagulat si Amelia at mabilis na lumingon, ngunit wala siyang nakita, bigla na lamang, nasa likuran na pala niya si Belinda, nakatutok ang isang punyal sa kanyang leeg. Sinabi ni Belinda na tiyak na hindi papalampasin ni Amelia ang ganitong pagkakataon, at napansin niyang ang lahat ng nangyayari ay eksaktong ayon sa hinulaan ng batang Panginoon. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Amelia habang nakilala niya ang boses ng katulong ni Gislan. Mahigpit niyang tinanong kung bakit ito naroon, pinatahimik siya ni Belinda at ipinaliwanag na may dala siyang mensahe mula kay Baron Fenris. Simple lamang ang mensahe, mas mabuting huwag kumilos ng padalos-dalos.
Sinabi ni Belinda kay Amelia na kailangan nilang baguhin ang kanilang mga plano. Lumipat ang eksena pabalik sa larangan ng digmaan, kung saan ang lahat ay nasa matinding pagkabigla. Ang Twin Wing Knights ay hindi makapaniwala nang makita nilang napatay ang kanilang commander ng mga tauhan ni Fenris. Si Count Desmond naman ay halos mawala ng pag-asa matapos mawala ang kanyang pinakamalakas na mandirigma. Walang pag-aatubili, agad siyang sumugod sa dalawang lalaking responsable sa pagpatay, sina Jillian at Keir. Nakita ni Keir na paparating si Desmond ng buong bilis at napagtanto niyang sila ang target nito. Sinabi niya kay Jillian na maghanda, ngunit nang lumingon siya, nawala na ng malay si Jillian at bumagsak sa lupa. Matapos lumaban ng walang tigil laban sa pinakamalalakas na kalaban sa loob ng hukbong may 30,000 sundalo, at matapos ding masugatan sa labanan, naabot na ni Jillian ang kanyang limitasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Keir, hingal na rin siya matapos ang mabangis na laban-laban kay Houghton. Isinumpa niya ang kanilang malas habang iniisip na dito na magtatapos ang lahat para sa kanila. Gayunpaman, pinulot niya ang sandata ni Jillian, na halos kasing tangkad niya, at sumigaw kay Count Desmond na lumapit at kunin siya kung kaya nito. Sumugod siya pasulong habang ipinapakilala ang sarili. Ako si Keir, commander ng Cerberus Mercenary Company, hari ng Ironcliff, at kapitan ng Fenris Knights. Samantala, si Count Desmond ay sumugod na parang baliw, tinutulak ng matinding galit. Bago pa magbanggaan ang dalawa, dumating na si Ghislaine mula sa tuktok ng burol. Inihanda niya ang kanyang pana, tumutok, at pinakawalan ng isang palaso patungo kay Count Desmond. Napansin ito ni Desmond sa huling sandali at nagawa niyang salagin ang palaso, ngunit napakalakas ng tama kaya napahinto ang kanyang kabayo dahil sa lakas ng momentum ng palaso. Napansin ni Keir ang panghihimasok na yun at tumigil sa kanyang paglusob. Hindi makapaniwala si Count Desmond sa kanyang nakikita, nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha, habang iniisip kung paano posibleng naroon na si Ghislaine. Si Keir naman ay bahagyang ngumiti at tinawag ang kanyang kapitan, halatang ubos na sa pagod. Sumugod si Ghislaine sakay ng kanyang kabayo, ang kabayo ay tila kasing bangis ng kanyang amo, na makikita sa mukha ni Ghislaine habang diretso siyang papunta kay Count Desmond ng buong bilis. Labis ang kagalakan ng mga tauhan ni Ghislaine nang makita siya, mula kina Gordon at sa mga mercenaryo, hanggang kay Galverick, lahat sila ay halos maubos na sa walang katapusang digmaan. Si Alfoy ay tuwang-tuwa at pabirong nagtanong kung saan ba nagpaligoy-ligoy si Ghislaine kaya huli itong dumating. Sina Vanessa at ang iba pa ay nakahinga rin ng maluwag. Sa kabilang panig naman, malayo sa kasiyahan si Count Desmond, nagulat siya at naisip sa sarili na dapat ay nagpapatuloy pa rin ang dati nilang plano. Nagtaka siya kung posible bang natalo ni Ghislaine ang mga barbaro ng ganoon kabilis. Habang pinagmamasdan niya itong papalapit, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi yun ang nangyari, na marahil ay iniwan lamang ni Ghislaine ang lahat at nagmadaling pumunta roon mag-isa. Kinutya niya si Ghislaine at tinanong kung ano ba ang magagawa nito ng mag-isa, at sinabi pa na ang kanyang pagmamadali ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ngunit kahit ganoon ang kanyang sinasabi, sa loob-loob ni Desmond ay puno siya ng takot, habang mula sa tuktok ng burol. Tinanong ng ama ni Ghislaine, na si Swalter, ang isang kabalyero kung sigurado ba ito sa kanyang sinasabi. Ang kabalyerong nakasuot ng gintong baluti ay sumagot na sa digmaang ito. Bahagi ng pamumuno sa hukbo ng kaharian ay ipagkakatiwala sa mga bahay ng Fenris at Perdiem. Ipinaliwanag niya na ito ay mensahe mula sa Marquis ng Branford. Pagkarinig nito, nagpasalamat si Swalter, samantala, sinabi ng kanyang kapatid na mukhang hindi pa sila huli sa pagdating, sumang-ayon si Swalter at malakas na nag-utos sa kanyang mga tauhan. Sinabi niyang iwan na kay Ghislaine si Desmond, habang sila naman ang bahala sa mas maliliit na kalaban. Inutusan niya ang mga kabalyero na itaas ang kanilang mga espada, at biglang bumuhos ang isang alon ng mga sundalo mula sa burol, sabay-sabay na sumugod patungo sa hukbo ni Desmond habang sumisigaw ng malakas. Para sa Fenris, ang Twin Wing Knights ay natakot nang makita ang isang hukbo na dumarating mula sa lahat ng direksyon, hindi nila maintindihan kung paano napuno ng mga sundalo ang buong gilid ng kabundukan. Nagulat si Count Desmond nang makilala niya ang baluti ng Perdiem at ng hukbo ng kaharian, napagtanto niyang nakialam na ang paksya ng Crown Prince sa digmaan. Sa galit, isinumpa niya ang walang silbing mga miyembro ng Ducal House. Nagpasya siyang ituon na lamang ang lahat kay Ghislaine at agad na sumugod patungo sa kanya. Ngunit naunahan siya ng Twin Wing Knights, na sabay-sabay na pinalibutan si Ghislaine. Ipinahayag nilang si Baron Fenris lamang ang kanilang target, naniniwala silang kung mapapatay nila siya,
makakamit nila ang tagumpay. Tinawag ni Ghislaine ang kanyang kabayo na si Black King at inutusan itong tumungo kay Jillian. Agad itong naunawaan ng napakagandang kabayong lalaki, habang sabay-sabay na umaatake ang Twin Wing Knights, tumalon si Black King at nilampasan silang lahat sa isang napakalaking talon. Kaagad pagkatapos nito, pinabagsak ni Ghislaine ang bawat kabalyerong humaharang sa kanyang daraanan, bago siya sumugod ng buong lakas patungo kay Count Desmond. Sa wakas, nagkaharap sina Ghislaine at Count Desmond, nagtitigan ng matindi. Tumalon si Ghislaine mula sa kanyang kabayo at inihagis ang kanyang palakol patungo kay Desmond, nagawa ng Count na umiwas sa pamamagitan ng pagyuko at ginamit ang kanyang espada upang bahagyang masalag ang atake. Sinubukan ni Desmond na gumanti, ngunit umiwas si Ghislaine sa pamamagitan ng pag-ikot sa lupa, pagkatapos ay sinunggaban siya sa leeg at ibinagsak ang kanyang mukha sa lupa. Napaurong si Desmond dahil sa lakas ng tama, dumura ng dugo habang sinusubukang bumangon. Samantala, si Black King ay patungo na kina Jillian at Keir, tinawag ni Keir ang kabayo, at sa buong bilis, dumulas ang kabayo upang may sakay sina Jillian at Keir. Ngayon ay magkaharap na muli sina Ghislaine at Count Desmond. Malinaw na isa sa kanila ang mamamatay sa araw na ito, at malamang na si Desmond yun. Tinawag ni Desmond si Ghislaine na bastardo, at sumigaw na sinira ni Ghislaine ang isang planong ilang taon nilang pinaghandaan. Sinabi rin niya na kahit ang kanyang mga tapat na kabalyero na sina Houghton at Victor ay naisakripisyo dahil sa kanya. Sa matinding galit, sumigaw siya na nakialam si Ghislaine sa lahat ng bagay, at hindi kailanman kumilos ayon sa gusto niya, hanggang sa huling sandali kung kailan dumating ito sa sariling kagustuhan. Itinulong niya ang kanyang espada kay Ghislaine at tinanong, "Handa ka na ba?" Naglakad si Ghislaine patungo sa kanya at tiningnan siya at simpleng sumagot, "Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito,